Oh, game na. Oh, Wala na. Kumusta? Congrats. Graduate ka na. Ilang taon? 5 taon, no? Sabihin mo na. Hindi, doon ka muna. Magkakabi kami. baka madilaan yung kape. Angat mo, bato mo. Yan yung sa akin. Kumusta naman to lang yung pakiramdam na gagraduate ka? Sobrang hindi pa yung pakaramdam na ang bilis lang ng 5 days. Pero within those 5 days, parang ang tagal nung graduation na yung hinintay ko. Tagal mo na yun, no? Halos di mo nakasabay yung ibang kabatch mo, no? Hmm. Tapos yung course mo, hindi rin biro, no? Hirap din, no? Hirap din. Nakatulad kung hindi naman talaga artistic, ano yun. Sagado, no? Kailangan mo talagang checkin yung mga bagay na hindi ka sanay gawin. Ito, Sol, kaya gusto rin kitang makausap. Gusto ko lang, hindi man kita mabigyan ng perfectong mapa. Pero gusto kong mabigyan ka ng guide at paalala base sa mga aral na naranasan ko, dun sa mga paghihirap na dinaanan ko. Kumbaga kahit pa paano, may mga mapulot kang lesson kung ano ba yung naghihintay sa'yo sa totoong laban ng buhay. Kasi yan papasok ka na. Mawawala na dyan yung baon na tatanggap mo araw-araw. May mga personal ka ng problema kakaharapin. Lalaki ka, hindi ka na basta makakapagsabi ng problema kung kani-kanino. May mga bagay na dadaling ka na ikaw lang talaga. Pwede mo to maging guide, kumbaga. Pwede man lang akong gustong ipaalala sa'yo. Una, tol, lagi mo tatandaan, walang shortcut ang buhay. Nakita mo naman yung nangyari sa akin nung sinubukan ko na shortcutin yung pagkakaroon ng pera. Nung naluloko ng sugal. Dahil sa paghahangad ko ng sobra, as nang madali ang paraan, lalong napasama. Lumubog ako, naubos lahat ng mga pinaghirapan. Kumbaga, lagi mo tatandaan, tol. Alam ko marami kang pangarap lalo sa edad mong yan. Ang tagal mo nag-aral, may mga nakikita ka sa social media na mga gusto mong maabot. Pero, wala kasing shortcut yung buhay, tol. Lahat ng shortcut may bayad. Kung nakikita mo yun na may pinakamadaling paraan, palaging may malaking consequences yun. Pwedeng pera, pwede rin pagkasira ng sarili. Pangalawa, tol, alam mo, kailangan mo maging mapili sa mga taong sasamahan. Lalo na sa industriya na meron ka. Alam mo kasi yung mga mapipili mong taong sasamahan, yun yung magiging ikaw Yung mga pipiliin mong makasama at pakinggan. So kung mapasama ka sa tingin mong mali yung mga ginagawa, papunta ka rin dun sa bagay niya. Itong pangalawa, tol, konektado to dun sa pangatlong ipapaalala ko sa'yo. Kailangan mong ingatan ang pangalan mo. Napakahalaga niya, tol, kasi alam mo darating yung panahon na maraming pinto ang kusang magbubukas dahil nakikita ng tao na mapagkakatiwalaan. Hindi mo man siya maintindihan ngayon pero mararanasan mo. Yung mga salitang bibitawan mo, kailangan mo siyang panghawakan. Yung mga pangakong bibitawan mo, kailangan mo siyang tuparin. Kailangan mo maging tao, kumbaga. Maintindihan mo yan. Pang-apat, tol, kailangan mong unahin ang sarili mo kaysa sa kung ano mga bagay. Kagaya ng kalusugan mo. Kapag malusog ka, healthy ka, kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Tapos ka na, wala ka nang papaaralin, wala ka nang isipin na kailangan mong mga bayaran. Kumbaga, kailangan mong i-focus yung sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng disiplina, lalo sa mga bagay na gagawin mo. Kaya medyo nalululong ka sa cellphone o sa computer, kailangan mong limitahan ang sarili mo. Kasi pag hindi ka na nakakapag-function ng tama, mahirapan kang gawin yung mga gusto mong gawin at kailangan mong gawin. Kaya mong makapunta dun sa mga pangarap na meron kayo, basta buo pa. Pero bago mangyari yung to, lagi nang isipin na maraming beses na dudurugin ka ng buhay. Maraming beses ka ngayon nakapagsak. Ito ipinanghuli ko to kasi isa rin to sa magiging sentro ng buhay mo. Walang kwenta ang lahat ng achievement o bagay na makukuha mo dito sa mundo kung hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo siyang gawing sentro ng buhay mo. Kahit paanong mabot mo, tol, kung hindi mo ginagawa ang isang bagay na bilang anak ng Diyos o hindi para sa Diyos, mararamdaman mo yung emptiness sa puso. And napakatagal ding panahon bago ko na-realize na kailangan pala ganun nagpa-function ng tao. Para maging proud ka sa mga bagay na gagawin mo, kailangan mong i-dedicate yun na ikaw ay anak ng Diyos, kaya mo siya ginagawa. Kaya kung may mga gagawin ka man, tol, o desisyon na tingin mong hindi ka proud sa mata ng Diyos, ibig sabihin mali.
Kagaya nung sabi ko sa'yo kanina sa pang-apat, maraming beses kang ibabagsak ng mundo eh. And sa pagbagsak mo na yun, kapag yung sarili mo, nakasandal ka na sa pader, dun mo makikita na wala kang ibang makakapitan kung yan taas lang. Taas at ang sarili mo. Ayun lang limang yung tol. Kumbaga, pwede mo siyang sundin, pwedeng hindi. Ito ay gabay lang sa pagtawid mo papunta dun sa totoong laban ng buhay. At naniniwala kasi ako, kaya ako rin gusto tong sabihin sa'yo. Kasi alam ko kapag nagsimula ka na magtrabaho, siguro bihira na tayong makakapag-usap ng ganito, pero yun, naniniwala ako tol na mas malayo pang mararating mo kaysa sa akin. Ilang nakita mo rin yung mga pagkakamali na nagawa ko. Tiwala ka lang sa sarili mo at sa planong ibibigay sa inyong taas. Happy graduation, son. Congrats ulit. Salamat. Oh, cheers. Saksi si ano? Si, saksi ka eh, no? Hindi ka talaga umalis, ha? Yan, ka dyan. Masaya, hindi talaga siya umalis eh, no? Naalala